Hello mga kamista. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw o magandang gabi saan man kayo naroon, lalo-lalo na sa mga Pilipino na OFW. Mabuhay po kayong lahat. Well, mga kaibigan, mga kamista, atin pong pag-uusapan muli ah, si Senator Tobats. Alam niyo na kung sino si Senator Tobats. Ito yung senador ng mga DDS na walang ginawa kundi magtrabaho para sa mga Duterte. Alam niyo po, nagsalita na itong isa na namang lawyer. Marami na kasing lawyer ang nakikialam sa mga ginagawang kabulastugan nitong mga DDS senator. At yan po ay sa pangunguna nitong si DDS Senator Tobats. Alam niyo po kasi, itong impeachment talaga ni BP Sares, very controversial ito ngayon. Marami nang nananawagan ng mga Pilipino, hindi lamang mga mamamayan o hindi lang ordinaryong mamamayan, kundi mga prestihiyosong eskwelahan ng mga law school katulad ng Ateneo, ng Lasal, ng San Beda, ng UP, yung mga law school nila. Lahat po iyan ay nananawagan na ituloy ang impeachment. Gayon din po ang iblang mga prominenteng mga lawyer, mga bigating lawyer. At ngayon nga po, nagsalita na rin po si Attorney Makalintal tungkol po sa ginagawang pagbabaluktot o pagliliko ng batas tungkol sa impeachment nitong ating Vice President. Sinabi po ni Attorney Makalintal na mali ang ginagawa ni Senator Tobats. Maling-mali daw po ito dahil daw po unang-una mukhang hindi naiintindihan yata ng ating senador na si Senator Tobats na ang trabaho bilang isang senador sa Senate. Kasi po ang nangyayari, siya ay mukhang ipinagtatanggol niya at pinipilit niya na huwag matuloy ang impeachment trial. Sabi po ni Makalintal, hindi po trabaho ng Senado o ng senador ang magtanggol sa isang impeachable na opisyal ng gobyerno, at yan nga po ay si BP Sara sa kanyang kaso ng yung paglustay ng pera na hindi maipaliwanag, na pati mga artista at mga snack na katulad ng Piatos ay nagkakaroon ng ng share. Hindi maipaliwanag yan. Mga kamista, ayon nga po dito kay Makalintal, ang trabaho po ng Senado ay dinggin ang impeachment case. Ang Senado po ay nandidiyan hindi para ipagtanggol ang isang ini-impeach na opisyal, kundi nandidiyan po sila para tanggapin ang reklamo at pakinggan. At pagka nagsimula po ang hearing ay wala po silang ibang gagawain itong mga senador kundi pakinggan, timbangin at balansehin ang lahat ng ebidensya na ipapakita ng prosecution at mga testigo. Tila hindi po ito naiintindihan ng mga DDS senator sa pangunguna ni Senator Tobats. Kasi ang ginagawa niya, sa halip na hayaang gumulong ang hustisya, hayaang manaig ang saligang batas, kasi pinipigil po niya at nagpaikot po sila, naglabas po siya ng isang resolution, de facto resolution para itigil ng tuluyan o ipahinto ang impeachment trial. Matindi talaga tong si Senator Tobats may pati-pati facto pa, may pagka-impacto yata to eh. Impacto yata tong si Senator Tobats eh. Nagpa-file mismo ng resolution na de facto resolution para mahinto itong impeachment trial.
At kailan lang ay inamin niya na sa kanya nang galing yun. Nung una ayaw pang umamin. At ito nga pong ating senador na ito, talagang walang naiintindihan sa batas. Well, hindi natin siya masisisi kasi hindi naman siya nag-aral ng abogasya, hindi siya dumaan sa law school, at hindi siya abogado para maintindihan ang mga ginagawa niya. Kasi pinapaubaya lang naman niya yan sa mga lawyer niya. Ito namang mga lawyer niya, tango lang ng tango, oo lang ng oo, hindi naman ipinapaliwanag yung ginagawa nila dito kay Senator Tobats. Ito naman si Senator Tobats, wala namang ginawa kundi maniwala doon sa ginagawa ng mga abogado niya. Inilalaglag na siya, hindi pa niya alam. Kasi nga wala naman siyang alam eh. Hindi niya naiintindihan ang batas, hindi niya naiintindihan yung kanyang katungkulan bilang isang senador at yung trabaho ng Senate para sa ganitong sitwasyon. Nakakabuwisit na nakakatawa. Yan nga ako sinasabi ko noon sa mga nakakausap ko. Huwag niyong iboboto yan si Senator Tobats dahil walang gagawin yan kundi maglingkod lang sa isang pamilya o sa kanyang sarili. Biriin nyo, ang senador, ibinoboto ninyo para maglingkod sa bayan, gumawa ng batas para sa ikabubuti ng mga mamamayan. Ang nangyayari, siya ay nag-aabogado para sa isang pamilya. Senador siya ng isang pamilya lang. Yun po mga kaibigan. Kung hindi nyo po yung mga patuloy na naniniwala dito kay Senator Tobats, paminsan-minsan iuntog ninyo ng konti yung sarili ninyo para matauhan kayo ng konti. Kasi hindi habang panahon ganyan ang gagawain ninyo. Kasi kung puro ganyan ang paiirali ninyo na magpapaniwala kayo sa mga taong ewan ko, darating talaga ang panahon ng Pilipinas, malulugmok na sa hindi maganda. At bilang Pilipino, hindi natin dapat hayaan yan. At ito pa mga kamista ha, bukod pa nga po sa sinabi ni Attorney Makalintal na bawal nga po yung ginagawa ngayon. So maaari din po siguro siyang makasuhan dito kasi mali eh. May nilalabag siyang batas. Sa tingin ko lang ha mga kamista, kung nilalabag po ni Senator Tobats yung kanyang tungkulin bilang isang senador, siguro hindi natin alam ha. May mga expert dyan na maaaring magpaliwanag na maaari din siya siguro makasuhan. Dahil labag po ito sa kanyang tungkulin. Ito po ay tahasang pagprotekta sa mga akusado. Di po ba? Parang ano niya yan hinahadlangan niya ang batas, hinahadlangan niya ang paggulong ng hustisya. So maaari po siya siguro makasuhan dyan. Maaari din po siguro siyang ma-disqualified dahil sa ginagawa niya. Kung may magsasampa siguro ng kaso at maghahabol na sa ginagawa niyang ito. Pero mga kaibigan, mga kamista, yun lamang po ang aking reaction dito. So sana maintindihan nating lahat at sana nga gumulong na itong hustisya na ito. Dahil napakasimple lamang ng trabaho ng Senado. Wag nilang ipakita na sila talagang parang talaga sila parang sila ang taga-masahe ng likuran nitong mga taong akusado na to. Itong sila Senator Tobats sa kanyang pamumuno, silang mga kumakampi dito sa akusado na si BP Sara na dapat ngang malagay sa trial. Sana po kung mas maganda papayagan na lang dumaloy ang hustisya, gumulong ang hustisya, ilagay sa impeachment trial si BP Sara para makita ng taong bayan kung tama ba o mali yung akusasyon sa kanya. Ipagtanggol niya. Mabuti nga yung sitwasyon niya. Binibigyan siya ng pagkakataong ipagtanggol. Itong si BP Sara, ipagtanggol niya yung sarili niya. Patunayan niya talaga kung mali yung akusasyon sa kanya. Alam niyo po mga kamista, itong ginagawa kasi ng mga senador na ito sa pangunguna ni Senator Tobats. Maling-mali po talaga ito. Ito po ang pinakasimpleng explanation. Ang trabaho ng Senado ay dinggin ang mga complaint. At kung sino man po ang dapat magpahinto o magpetisyon
para ihinto yung i-dismiss yung trial na yan, yung impeachment trial na yan, ay walang iba kundi si BP Sara. Siya ang dapat mag-file ng petition to dismiss yung case against sa kanya. Hindi itong senador na sa pamumuno ni Senator Tobats. Yun po ang maling-mali dyan. Kitang-kita na itong sila Senator Tobats sa pangunguna niya, kasama yung kanyang mga alipores na senador din, na nag-uudyok siguro sa kanya, nagawain ito, maling-mali po talaga. Hindi po ganun ang proseso, hindi po iyon ang batas. Hindi po iyon na nakasaad sa konstitusyon, hindi po iyon na nakasaad sa saligang batas. Kaya mga kamista, ipaliwanag niya sa mga kaibigan ninyo na patuloy na naniniwala dito sa mga DDS senator na po pwede nilang pigilin ang impeachment trial. Hindi po ito laro lamang at hindi po nila po pwedeng pigilin yun. At hindi po sila ang batas. No one is above the law. Kailangan po nilang maintindihan yan. At mga kamista, marami naman na pong nagsasalita ng mga magagaling at mga prominenteng mga lawyer. Sila po ay dapat pakinggan. Dapat po silang pakinggan para maintindihan ng mga tao. At itong mga mamamayang Pilipino, dapat matuto kayong matuto na tayong bumoto. Huwag po kayong boboto ng mga taong walang alam sa batas. Kasi kita nyo ang nangyayari. Nagiging circus na ang Senado dahil majority o marami sa kanila hindi naiintindihan ng batas. Marami po sa kanila. Kaya dapat po talaga ang isang nauupong senador o nanunungkulang senador ay may kaalaman sa batas, kasi po ang trabaho talaga nila ay magpasa ng mga bagong batas mag-repeal ng mga batas para mas makabuti sa mamamayang Pilipino. Hindi po sila inilagay sa Senado para mag-senador at mag-abogado sa kanilang mga kaibigan. Nakatulad nga po na nangyayari ngayon. Anyway mga kamista, hanggang dito na lamang. I hope na nagustuhan po ninyo itong ating reaksyon dito sa nangyayari ngayon. Subaybayan po natin itong pangyayaring ito na nangyayari sa Pilipinas. Kailangan po natin subaybayan yan bilang isang Pilipino. At huwag natin gawing katawa-tawa ang ating bayan sa ginagawa ng ilang senador. Hindi naman lahat, pero marami sa kanila ngayon hindi nakakaunawa ng ginagawa nila. Sinasadya nilang ginagawa nilang engot o ginagawa nilang tangi ang mga Pilipino sa ganyang gawain nila. Nakakasama ng kalooban mga kamista. Hindi tama, dapat natin silang punahin. Basta mali, punahin. Pag may magandang ginawa, purihin. Yan lang naman, di ba mga kamista? Hanggang sa muli, at mabuhay po kayong lahat mga kamista. Medyo hindi ako makapag-upload lagi ng video kasi ang hina po ng signal dito. Hindi ko alam na ganito pala kawik ang signal dito sa napuntahan ko. Naka-duty ako rito sa ibang lugar ngayon. Nasa bundok kami. Nasa gitna kami ng kawalan. Anyway mga kamista, magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Sa kapatid natin mga Muslim, Assalamualaikum, peace be with you all.